Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Siguro nahalata nyo na mga vlog ko ay tungkol sa mga pintura, sa paggamit, sa pagmasilya. Ang ipapaliwanag ko rin sa inyo mga kapatid ngayon ay yung mga karanasan ko kung bakit kumupas ang project na aking ginawa. Ito ay napakagandang topic nito mga kapatid. Kasi lahat nakikita ko, halos karamihan kumukupas agad ang bahay. Isang taon pa lang kupas na. Hindi mo pa nasusulit yung gastos mo, yung mga pagod mo, yung pera na ginugol mo doon. Hindi mo pa nasusulit kahit sana 10 taon naman ay mapakinabangan mo yung ginastos mo. Ang problema ay kupas agad. Napakarami ring nagtatanong kung bakit kumukupas kaagad ang pintura. Alam nyo ba mga kapatid na hindi lang kayo ang nakaranas nito. Kaya ang ibabahagi ko sa inyo ay ang aking karanasan din tungkol sa palpak o kaya kumupas agad na pagpipintura. Ang ginamit namin sa project na yon ay elastomeric. Titan elastomeric. Pero ako sa tagal ko alam ko na talaga yung epekto. Alam ko na talaga kung pwedeng kukupas agad dyan o magtatagal ang kulay na yan. Alam ko kasi sa karanasan ko sa pinanggalingan kong project ay naranasan namin yan. Ang isa sa mga project ko na kumupas ay sa Cordon Isabela. Pero yun, ang project ko na yun ay hindi ako ang nagmix ng pintura. Ang nagpa-mix ng pintura ay yung may-ari ng bahay, kasi yung tapat ng bahay na yun ay paint center. Nagmi-mix talaga sila ng pintura. Kaya sabi ko sa kanila, para hindi na tayo magmi-mix, kayo na lang ang mamimili ng pintura. Pero ang sinabi ko sa may-ari ng bahay, hanggat maaari ang bilhin yung pintura ay yung nakasil, yung silyado siya. Halimbawa ito, kasi yung naranasan ko, ayaw kong iparanas sa project ko, pero sila ang dumiskarte, kaya pinabayaan ko sila. Yung nakasilt siya. Karamihan kasi hindi ko naman nilalahat yung mga pen center na namimeke. Kaya mag-ingat kayo sa mga nagmimix ng pintura. Sila kasi halos karamihan nakikita ko basta magmix na lang sila ng pintura. Pero hindi akma yung mga ginagamit nilang pangkulay. Halimbawa yung Titan elastomeric na pinatimpla ng may-ari ng bahay, ang ginamit nilang mga pangkulay ay may mga Tulidin red at Hansa yellow. Ngayon yung Titan elastomeric na yun ay may sariling dapat yun, may sariling latex color gaya ng Boysen. Kaya wag kayong papayag na bibili ng pintura na hindi nakasilyado. Kaya nire-recommenda ko rin sa inyo kasi ito. Kaya inire-recommenda ko sa inyo ang Rain or Shine. Kasi napakaraming kulay ang gusto nyong, ang pwede nyong piliin. Tapos mabibili nyo pa siya na naka-shield. Pag Titan naman, konti lang yung available nilang kulay. Pero may mga machine sila na pang mix. At meron talagang akma na pang kulay yon. Sa mga nagmi-mix sa pen center, halimbawa school, ang pipinturahan nyo, marami ang pintura yon. Karamihan, pagka nandun ako sa pen center, pag bumibili ako ng pintura, yung mga inihahalo nilang pintura, hindi akma sa, halimbawa Titan ang binili nila. Pag nakikita ko na mimix sila, yung mga sobra-sobra na mga hindi na nabibili, yung mga pinagsobrahan nila na kulay, pinaghalo-halo nila yon. Kaya yung pintura na yun ay iba't ibang klaseng pangkulay na yon. Merong latex color sa Boysen, merong iba't ibang brand kasi mga kapatid. May mga pambubong na green, o kaya yung mga halimbawa ganito, yung mga sobra na ganito. Depende kasi sa ipapatimpla ng bumibili. Yun ang hindi nyo dapat bilhin, kasi may mga kanya-kanya silang
latex color ang mga ito. Yung iba pwede naman, kaya lang ang isa sa nagiging problema kaya kumupas agad yung project namin, yung pinamix ng may-ari ng bahay. Nakita ko pagbukas ko pa lang meron ng umiibabaw na tulid and red sa ibabaw. Alam nyo kasi ang tulid and red ay hindi pwede sa labas, hindi pwede sa exterior yung nasisinagan ng araw. At isa pa, meron ding umiibabaw na kulay na Hansa yellow. Kasi sa boysin kasi pagka Hansa yellow at tulid and red ay hindi pwede sa labas yun, hindi pwede sa nasisinagan ng araw. Yun ang tips ko sa inyo mga kapatid. Sa loob pwede yun, pag nag-mix kayo, halimbawa boysin, Hansa yellow at tulid and red, pwede sa loob. Pero sa labas, wag kayong gagamit ng ganong mga kulay. Kasi sa label na boysen, sa nakalagay doon, for interior lang ang tulid and red at Hansa yellow. Kaya yung mga nagpapamix sa mga paint center, halimbawa gusto nilang kulay ay parang malamig sa mata, pag-aaluin nila yon yung mga tira-tirang mga pintura. Kasi sa paint center kasi wala silang pakialam sa mga nagmi-mix, kukupas man yan o hindi, basta ang importante sila makapag-mix lang sila ng kulay na gusto mo. Kaya mag-ingat kayo sa mga mag-ingat kayo pag bumili kayo ng pintura. Talagang marunong silang magmanyobra sa mga kulay, pero ang nasisira dyan kayo na mismong nagpapapintura ng bahay o kaya kayo mismo na nagpapakyaw ng bahay. Kasi isipin mo yung gastos mo, libo-libo. Napakamahal yung 4 liters nito, kulang na 800. Tapos wala pang isang taon kumupas na. Ganun ang nangyari sa project ko. Kaya yung may-ari ng bahay, hindi niya ako sinisi kasi siya ang dumiskarte. Nung una pa sinabi ko na kukupas agad to kasi ilabas yung pipinturahan at mayroong nakaibabaw na Hansa yellow at tulid and red o kaya bulletin red. Tulid and red pag latex. Kaya ang tips ko sa inyo mga kapatid, para hindi masayang yung pera nyo, yung gastos nyo, kasi pag naipahid mo na to, gastos mo sa materyales, gastos mo sa labor, napakamahal. Ang tips ko talaga sa inyo, yung bumili kayo ng pintura na nakasilyado, yung hindi pa siya nabuksan, yung ganito 100%, walang walang daya. Pero pag bumili kayo at sila ang nagtimpla, sila ang nagmix sa paint center, halo-halo na yan. Merong bulletin red, merong Hansa yellow na hindi naman dapat, merong tulid and red. Bakod yung pipinturahan mo, hindi talaga po pwede yun sa labas. Sa loob pwede. Tapos mga iba't ibang klase ng pintura, mayroon pang pambubong, nakikita ko iba't ibang pangkulay ang hinahalo nila. Kaya nagtataka ka na, kupas agad yung bahay mo. Kaya ang tips ko sa inyo, bumili kayo ng ganito, silyado. Pwede rin kayo bumili ng Titan kung sa machine sila nagmix. Pero pag mano-mano, napeke na kayo doon mga kapatid. Hindi ko naman sinasaraan yung mga paint center, pero dapat mga paint center, payo ko lang, alam nyo naman dapat yung tama, kasi yung mga bumibili ay hindi nila pinupulot yung pera na yan, pinaghihirapan din nila yan. Kaya pag gusto nyo na matibay, aabot ng 10 taon, 15 years, yung talagang 100% na wala siyang halo na iba't ibang klase ng pangkulay, nakasilyado, yung akmang kulay, halimbawa boysen, dapat boysen din na latex color ang gamitin. Sana ay nakapagbigay ako ng tips sa inyo mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.